Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa isang lumang apartment sa Cebu City. Sa Bacolod City naman, 50 bahay ang nilamon rin ng apoy. Yan at iba pang mainit na balitang probinsyang hatid ni Maris Umali. Nagulantang ng nagngangalit na apoy ang mga taga Bacolod City na halos mahimbing na ang tulog bandang alas 11 ng gabi. Kita sa videong ito na mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Lumalabas sa investigasyon na posibleng sa napabayaan lang para nagmula ang sunog. Sa kabuuan, may 50 bahay ang natupok. Pansamantala ngayong tumutuloy ang mga nasunugan sa Barangay Hall at Daycare Center. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan. Sa Cebu City, nasunog din ang isang lumang apartment sa M. Velez Extension Barangay Capital Site. Ilang minuto lang tumagal ang sunog pero umabot ito sa ikalawang alarma. Pahirapan ang pag-apula sa apoy ng mga rumesponding bumbero dahil sa makitid na daan. Mabilis din kumalat ng apoy dahil gawa sa kahoy ang apartment, maging ang mga kalapit na bahay. Tupok na tupok ang 3 sa 12 apartment units. Kwento ng mga residente, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isa sa mga apartment unit. Inaimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Tinatayang aabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Handa naman daw mag-abot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa mga apektadong residente. 3 ang patay sa salpukan ng isang bus at tricycle sa Isabela. Kinilala mga biktima sina Bernardo Sagiped na driver ng tricycle at ang kaniyang mga pasaherong sina Ricardo at Rosalinda Malapit. Nakaligtas naman ang isa pang sakay ng tricycle na si Ernesto Duque. Papunta sana ng ospital ang mag-asawang Malapit dahil inaatake ng hika si Ricardo. Base sa kwento ng mga saksi, o-overtake sana ang tricycle pero mabilis din ang takbo ng paparating na bus na biyaheng Maynila. Sinubukan daw bumalik sa linya ng tricycle pero inabot na rin ito ng kasalubong na bus. Sumuko naman agad ang driver ng bus at nasa kustodiya na ngayon ng mga pulis. Maris Umali, GMA News.